Magbibigay lang ako ng opinyon. Opinyon ko lang 'to, tungkol sa paulit-ulit na pinag-uusapan, ginagawang big deal na tungkol sa pagitan ng anak tsaka magulang na responsable ng responsable daw ng magulang na alagaan yung anak, i-provide yung mga needs, at matic din na responsable ng mga anak na alagaan, suklian yung ginawang pag-aalaga ng mga magulang nila. Opinyon ko lang ito. Marami ng may kanya-kanya tayong opinyon. Marami ding opinyon na naririnig ko tungkol sa usaping ganyan. Ang sa akin, yung opinyon ko tungkol dyan, nakadepende yan sa sitwasyon eh. Kung mayaman ka o mahirap, doon tayo sa mayaman. Kasi pag mayaman hanggang sa pagkamatay mo, hindi mo na kailangan magtrabaho. Kung ganong sitwasyon mo, kapag mayaman ka, hindi mo na kailangan ng tulong, pera, na tulong galing sa anak mo. Kasi may mayaman ka, marami kang negosyo eh. Hindi mo na kailangan ng tulong sa anak mo or hindi mo na kailangan alagaan yung parents mo or i-provide yung mga needs nila kasi may pera sila kasi mayaman. Dito tayo sa mayaman. Dito tayo muna sa mayaman pag-usapan natin. Hindi mo na kailangan i-provide yung mga needs nila kasi may pera kayo, may pera sila. Yung pera yung gagalaw sa inyong dalawa, sa iyo tsaka sa parents mo. Kahit hindi ka na mag-provide ng pera sa kanila or sila hindi na mag-provide ng pera sa iyo kasi ang dami ng pera eh. Dito naman tayo sa mahirap or sakto lang yung pera nila. Pagdating dito sa mahirap, nakadepende din eh. Kasi kung mahal mo yung mga magulang mo, or dito tayo sa magulang, kung mahal mo yung mga anak mo, hindi mo na kailangan pang sabihan yung sarili mo or sabihan ka ng iba na alagaan mo sila, i-provide mo yung mga needs nila. Sa tingin ko yan yung isa sa mga narinig ko or yung opinion na ganyan ay totoo. Kasi pag mahal mo yung mga anak mo hindi ka na kailangan sabihan na alagaan mo sila ng maayos, i-provide mo lahat ng mga needs nila. Kasi kapag mahal mo, ikaw na mismo magkusa na mag-provide sa kanila at at hindi ka naghihintay na ibalik nila yun kapag tumanda na kayo. Hindi ka mag hindi ka hindi ka na mag-expect sa ganong pagsukli nila sa pag-alaga nila sa iyo sa mahabang panahon, mahabang taon. Hindi ka mag-expect kasi yung binibigay mo na pagmamahal sa kanila ay totoo, kusa. Kaya inaalagaan mo sila, binibigyan mo lahat ng mga needs nila. Dito naman sa anak, ganun din sa anak, kapag mahal nila yung mga magulang nila, matik na kapag tumanda yung mga magulang nila, ay aalagaan nila. Kasi ganun din naman 'di ba sa parents kapag mahal nila yung mga anak nila, matik din na aalagaan nila. Hindi sila naghihintay na alagaan kita kaya dapat someday alagaan mo din ako, ibigay mo din yung mga needs ko. Kasi kapag mahal ng mga anak yung parents nila, yung guardian nila, hindi na sila kailangan pang sabihan na alagaan mo ako kapag tumanda ako, kundi sila kusa na mismo. At kailangan mo talagang maging responsable kasi hindi ka lang mananatiling anak eh, tatanda ka din. Ikaw na inaalagaan ngayon, tatanda ka din, magiging nanay ka din. At yan din yung gagawin mo sa mga anak mo. Yung mga anak mo, yun din ang gagawin nila sa magiging anak nila. Cycle lang yan. Kaya wag mo nang isumbat sa mga anak mo or wag mo nang isumbat sa mga magulang mo or sabihan nyo ang isa't isa na alagaan
alagaan mo dapat ako kapag tumanda ako or ibigay mo yung mga needs ko kasi kailangan ko yan kasi ganyan, ganyan. Wala na dapat sisihan. Hindi kusa. Dapat nandyan yung kusa. Kasi tsaka pagmamahal. Kasi pag nandyan yung dalawa niyan, na kasi kapag may pagmamahal ka sa mga magulang mo or sa mga anak mo, hindi mo na kailangan pang um, i-force yung sarili mo para alagaan sila. Kusa kusa na lang bilang pasasalamat, pag-appreciate sa pag-alaga nila. Kaya binabalik mo ng kusa, hindi yung pag-force. Kaya ikaw sana mahalin mo yung mga anak mo, mahalin mo yung mga magulang mo.